Hello, magandang umaga sa lahat ng mag-aaral ng ikalawang baitang. Oras na naman para tayo ay mag-aral, matuto at magsanay gamit ang ating module sa Araling Panlipunan. Isang napakagandang aralin ang ating mababasa, mauunawaan at matututuhan ngayon. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Para sa ating pagsisimula, siguruhin na hawak natin o nasa tabi natin ang ating module sa Araling Panlipunan pagkat ito ang pangunahing kagamitan natin sa pagkatuto. Ihanda rin natin ang ating lapis at ang ating notebook o sagutang papel na siyang maglalaman ng mga sagot natin sa bawat pagsasanay o gawain na nakapaloob sa ating module. Ulitin natin, dapat may module, check. Dapat may lapis, check. Dapat may notebook o sagutang papel, check. Hayan, handang-handa na talaga tayo sa ating pag-aaral. Tara, simulan na natin. Ang leksyong pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa mga tungkulin sa pangangalaga ng kapaligiran. Alam mo ba na bawat tao ay may tungkulin na dapat gawin upang mapangalagaan ang ating kapaligiran? Alam kong ikaw ay isang matalino at mabuting bata, kaya naman maisasagawa mo ang mga tungkulin mo tulad na lamang ng paglilinis ng kapaligiran at pagtatapon ng basura sa tamang basurahan. Para sa alamin, pagkatapos mong mapag-aralan ang module na ito, inaasahan na maipakikita mo ang kakayahan na ito, na ipaliliwanag ang mga pansariling tungkulin sa pangangalaga ng kapaligiran. Para sa subukin, ang panuto ay piliin sa loob ng ulap ang mga gawaing nangangalaga sa kapaligiran at isulat ang mga ito sa sagutang papel. Sumasali sa paglilinis ng kapaligiran, nagtatapon ng mga basura sa tamang lalagyan, pumipitas ng mga bulaklak, pinupulot ang mga kalat sa paligid, nagtatanim ng mga puno at halaman, umiiwas sa panghuhuli ng hayop. Para sa tuklasin, basahin natin ang dialogo. Ang pamagat ay Ang Balita, akda ni Queenie H. de la Peña. Isang araw sa Barangay Mabuhay, may dalawang bata na naglalakad pa uwi galing sa eskwelahan. Nangyari ito bago mag-lockdown dulot ng COVID-19. O Dino, pauwi ka na ba? Oo, Tonyo, halika, sabay na tayo. Alam mo ba, sabi ng guro namin, hindi muna kami papasok sa paaralan? Bakit daw? Ayon sa aming guro ay iniutos daw ito ng ating presidente dahil sa kumakalat na sakit na kung tawagin ay COVID-19. COVID-19? Yun siguro ang sinasabi ng aming guro na isang virus na nakakahawa at nakamamatay. Kaya dapat ay manatili tayo sa loob ng bahay. Laging maghugas ng kamay, kumain ng mga masusustansang pagkain, at panatilihin ang kalinisan sa ating kapaligiran upang makaiwas sa sakit. Ganun ba? Kailangan pala nating gawin ang mga iyan. Pag uwi ko ay maghuhugas agad ako ng kamay at kakain ng masusustansang pagkain. Sisimulan ko na ring tumulong sa paglilinis ng aming paligid at mananatili na muna sa bahay. Alam mo rin ba, Tonyo, na makakatulong din tayo sa pangangalaga ng kapaligiran sa ating gagawing paglilinis? Tama ka dyan, Dino. O sige, malapit na ako sa bahay namin. Ingat! Ingat din, Tonyo. Nagpatuloy sa paglalakad ng dalawang bata pauwi sa kanilang bahay. Para sa panuto, basahing mabuti ang mga tanong. Isulat ang mga sagot sa sagutang papel. Sino ang dalawang bata na nagkita sa daan? Pangalawa, ano ang tinanong ni Tonyo sa bata? Pangatlo, anong sakit ang naging dahilan upang mahinto ang pag-aaral ng mga bata? Pang-apat, ano-ano ang mga maaaring gawin ng mga bata upang makaiwas sa sakit na kumakalat sa paligid? Panglima, makakatulong ba sa pangangalaga ng kapaligiran ang dalawang bata?
Para susuriin, tandaan natin mga bata na ang kapaligiran ay ang lahat ng nakikita ng iyong mga mata sa labas ng iyong bahay. Kasama sa kapaligiran ang mga gusali, tao, bagay, hayop, mga halaman at iba pa. Bawat tao ay may tungkulin na dapat gawin upang mapangalagaan ang ating kapaligiran. Ilan sa mga tungkulin na dapat nating gawin ay ang mga sumusunod. Una, maglinis ng kapaligiran. Pangalawa, magtapon ng basura sa tamang lalagyan. Pangatlo, magtanim ng mga puno at halaman. Pang-apat, pagre-recycle ng mga hindi nabubulok na basura. Panglima, gamitin ng wasto ang tubig at huwag mag-aksaya. Ang pangangalaga sa kapaligiran ay napakahalaga. Dito tayo kumukuha ng ating mga pangangailangan upang mabuhay. Para sa pagyamanin, gumuhit ng bilog sa sagutang papel. Kulayan ng bilog ng berde kung ang larawan ay nangangalaga sa kapaligiran at pula naman kung hindi. Number 1, si nanay ay nagsunog ng mga basura. Number 2, tinapon ng bata ang bote ng kanyang inumin sa basurahan. Number 3, si Maya ay nagtanim ng bagong puno. Number 4, gumamit ng lambat na may malalaking butas si Mang Gardo sa pangingisda. Number 5, naglinis ng kapaligiran ang mga bata. Para sa gawain 2, ang panuto ay piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot sa mga sumusunod na tanong. Isulat ang letra sa sagutang papel. Ito ang mga pagpipilian. A, pag-iwas sa panghuhuli ng mga hayop. B, pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan. C, paglilinis ng kapaligiran. D, pag-iwas sa pagtatapon ng basura sa mga yamang tubig. E, pagpitas ng mga bulaklak. F, pagtatanim ng mga bagong puno. Number 1, anong paraan ang maaaring gawin upang maiwasan ang pagbaha? Number 2, upang maiwasan ang pagkaubos ng mga puno sa ating paligid, ano ang dapat gawin? Number 3, para maiwasan ang pagdumi ng mga yamang tubig, ano ang maaaring gawin? Number 4, ano ang dapat gawin upang manatili ang kagandahan at kalinisan ng paligid? Number 5, paano maiiwasan ang pagkaubos ng mga hayop sa ating kapaligiran? Para sa isa-isip, pumili ng sagot sa loob ng kahon at isulat ito sa sagutang papel. Ito ang mga pagpipilian: tao, pagtatanim, paglilinis, kapaligiran, paggamit, tamang lalagyan. Ang mga blank ay may mga tungkulin na dapat gawin para mapangalagaan ang blank. Kahit sa simpleng paraan ay makakatulong tayo sa pangangalaga ng kapaligiran. Gaya na lang ng pagtatapon ng basura sa blank, blank ng kapaligiran, blank ng puno at halaman at marami pang iba. Para naman sa isagawa, gumuhit ng masayang muka kung ginawa mo ang mga pahayag at malungkot na muka kung hindi mo ginawa. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Number 1, nagtatapon ng basura sa kanal. Number 2, nagtatanim ng mga halaman. Number 3, nagwawalis sa bakuran. Number 4, nanghuhuli ng mga hayop. Number 5, sumasali sa paglilinis ng komunidad. Para sa gawain 2, ang panuto ay gumawa ng poster. Ipakita dito kung ano ang inyong mga ginagawa upang pangalagaan ang inyong kapaligiran at mga likas na yaman. Para sa tayahin, ang panuto ay basahin ang bawat pangyayari, isulat ang letra ng sagot sa sagutang papel. Number 1, kapag ikaw ay pumutol ng puno, ano ang susunod mong gagawin? A, pabayaan na lang. B, iwanan ang mga ito. C, itapon ang mga natitira.
D. Magtanim ng panibago. Number 2, pagkatapos maglinis ng kapaligiran, saan mo dapat itapon ang mga basura na iyong naipon? A. Itapon sa ilog. B. Itapon sa kanal. C. Itapon kahit saan. D. Itapon sa tamang lalagyan. Number 3, ano ang iyong gagawin kung nakita mo ang iyong tatay na nanghuhuli ng mga hayop? A. Tutulungan ko siya. B. Hindi sa papansinin. C. Wala akong gagawin. D. Kakausapin at sasabihin na bawal ang kanyang ginagawa. Number 4, sa iyong paglalakad ay may nakita kang kalat sa daan. Ano ang gagawin mo? A. Iiwasan ang mga ito. B. Pupulutin at itatapon sa basurahan. C. Wala akong gagawin. D. Paglalaruan ang mga ito. Number 5, ano ang iyong gagawin kung nakita mo ang iyong kapitbahay na nagsusunog ng mga basura? A. Kakausapin at sasabihin na masama ito. B. Pababayaan na lamang siya. C. Magagalit ka sa kanya. D. Gagayahin siya. Para sa karagdagang gawain, ang panuto ay humanap ng 2 larawan na nagpapakita ng pangangalaga sa kapaligiran. Idikit ang mga larawan sa bond paper. Maraming salamat mga bata. Tandaan, bawat tao ay may tungkulin na dapat gawin upang mapangalagaan ang ating kapaligiran. Ito si Teacher Carmela M. Santos na nagsasabing patuloy na magbasa, patuloy na matuto, patuloy na magsanay, #Project Appear. Paalam!